May nakaambang dagdag singilang Manila Water sa susunod na taon. Saksi, si Joseph Moro. Pagpasok ng bagong taon, dagdag singilan nakaamba para sa mga customer ng Manila Water. Ayon sa kumpanya, ang taas singil ay bahagi ng bait rebasing noong 2022. Wala pang nabanggit kung magkano magiging taas singil. Binabantayan pa raw ng Manila Water ang paggalaw ng piso kontra dolyar. Meron din pong magiging epekto yung ating tinatawag na Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Kung pagtaas, ibig sabihin ay humina yung piso laban din sa currency na kung saan kami meron pagkakautang. Kung ito ay bababa naman, ibig sabihin ay mas lumakas yung piso. Ang dagdag singil sa tubig, dagdag hamon din para sa mga consumer ngayong bumilis pa ang inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga serbisyo at bilihin sa bansa. Ayon sa Philippine Statistics Authority, mula sa 2.3% noong Oktubre, umakyat pa sa 2.5% ang overall inflation rate sa bansa noong Nobyembre. Dahil dyan, 3.2% ang national average inflation rate mula noong Enero hanggang Nobyembre. Sabi ng PSA, tatlong grupo ng mga bilihin at serbisyo may kontribusyon sa pagbilis ng inflation noong Nobyembre. Nangunguna na dyan ang pagkain at ilang inumin. Sa mahal ng bilihin, marami talaga ang nagtitipid. Kaya ang 40 pesos kada kilo na bigas sa Rice for All program ng gobyerno, ubos agad sa unang araw ng rollout sa ilang pamilihan. Wala na, sayang nga naubos na Kasi ang ibang bigas dito, nasa 50 plus. Good news man yan sa mga consumer, apektado naman ang kita ng ilang retailer. Ang challenge sa kanila is, siyempre, pag nabawasan ng customer yung kanilang kita. And of course, magkaroon din ng coordination. Gusto rin natin kasi talaga na maibaba yung presyo ng bigas. And eventually, we can further talk at ano yung mas maganda na gawin para dito. Sa kabila ng pagtaas ng ilang gastusin, marami pa rin nagpapa-hashtag feeling blessed. Marami nagbabahagi ng mga simpleng pangarap na unti-unti raw natutupad. Sa mga time po na yun, yung mismong ultimong mga chichirya lang na kahit 7 pesos po talaga, medyo mahirap po talaga sa amin. Pero as nung tumagal po, ngayon po, medyo naka-asenso na po talaga kami. So, yung mga ganong bagay po, within reach na po talaga namin. Yung bata pa lang ako, naghiram-hiram na po akong cellphone. Ngayon po may trabaho na po ako, nakakabili na po akong cellphone. Dati po nag-buy po ako, ngayon nakamotor na. Sa datos ng PSA, nabawasan na raw talaga ang mahihirap sa paglipas ng taon. Bumaba na rin ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na itinuturing na mahirap o yung kumikita ng mas mababa sa poverty threshold na 13,873 pesos kada buwan. Gayunpaman, halos 18 milyong Pinoy pa rin ang nakararanas ng hirap sa buhay. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.